Kung ano yung pait ng ano, doble mo pa, hindi ano, mas mapait pa rin to. Sobrang pait. Depende sa halo mo. Pero pagka talagang ano mo, habang tumatagal, papait ng papait. Patesting ko sa iyo mamaya. Ang sarap pang masahe. Pang massage talagang ano namin dyan. Paano yung residue sa ilalim, sir? Okay lang yan. Ano lang yan, yung nabuo na coconut oil. Kasi malamig dito eh. Mabubuo talaga. So pwede rin siguro pag virgin coconut oil. Pwede. Pero ano yan eh, yung virgin ang hindi nagbubuo. Pero mas malaki ang benefit ng coconut oil. Yung ano, yung latik. May halo di siyang smokey. Halo-halo na. Ay, may binibili ako kay sir na ano, ng glass na ano, Na. jar. Ayun nga pala, ano. Tawagan ko. Yan na lang sir, biling ko. Ikaw na lang bumili ulit. Baka mahirapan naman Sir. sir sa pagbili. Ang presyo lang hindi ko maano kung magkano ang pagkakabenta sa akin eh. Kasi antique eh, inano nila yung Mahilig ka pala sa mga Hindi, ginagamit sa lambanog. yung glass. dati lalaki noon namin yan. Eh kaso pagka binibili, sinasama na, lalo nung huli. Nasama na. Nabenta. Sama sa bilya. Ano ko Hindi, yung lambanog doon, kahit hindi minumin, andun lang. Tatapang ng tatapang yon. Oo, hindi ko pa na ano, hinahanap ko nga yung aking binabad na ipakita. Kasi ang bango eh. Iba epekto. Yung alingatong meron ako. Ang sarap ng amoy. Kukunin ko lang. Alingatong. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Alingatong. So ito po yung ugat. Bango. Lambanog po to. Pero ang bango na. Ito yung ugat. Yung ugat ng ang tawag nila ay lipa. Lipang kalabaw. Lipang kalabaw. Ito po yung makate. Yung dahon. So yung ugat pala niya, hindi makate to. Yung Hindi. ugat. Sarap, ang tamis. Ang tamis ng ano yan, yung incha. Bango. Sa akin, naubos na lang yung akin eh. Siyempre, Ipapakulo lang sa tubig. So ito naman, yan ang propolis. propolis sa honey. Bango rin. Ito, pollen. Nasa kaya yung... Lasang honey. Sa... Hindi ko makakita. Iniinom nyo to, sir? Hindi. Sa throat spray. Throat spray. Pero pwedeng inumin, actually. Ang bango parang vanilla. Parang ano, pag may kate-kate sa lalamunan. Nag-confirm, nag-send na sa inyo ng 500 doon. Nag-lamping yun. Nag-send na ng 500. So, ang local term po nito ay itong white ginger na lasang mangga. Ang local term daw nila ay barak. Medyo matagal lang siya magano. Ano to? Ito yan, sir? Na fresh? Dried. Dried. Ano ko na yun eh, lalagay ko sa tea bag talaga.
Ay, titibag. Ang galing, no? Hindi mo kailangan itanim. Hindi na. Mag-harvest ka lang. Harvest lang ng harvest. Kaya lang season. White. Babalatan. Unlike yung turmeric, nag-i-stain siya. Ito hindi. Pero ang tapang ng ano niya. So, ito sir, putulin mo yan, pwede nang itanim. No, ang ano namin to, weed lang talaga siya, natural na ano eh. Tumutubo eh. Pagka hindi mo na control, talagang puno yan. Pupunuin niya talaga. Eh, siyempre, bigay sa akin ng ano nga, nature. Baka hindi ko yan, ano. Nakita ko naman sa India, may research, kompleto. Kompleto ang research niya. Hanggang sa benefit, hanggang sa ano. Sa Pilipinas lang hindi alam. UP, inano ko na, kaya lang hanggang ngayon, hindi naman umaaksyon. Kaya lang ako na nag-try ng sarili ko, wala, ang sarap naman eh, tsaka ano eh. Ang ano naman sa oil, talagang ano, medyo, yung isang ano namin, isang masaktan tiyan, pinainom ko, tanggal, yung sakit ng tiyan niya. Ay talaga namang naando sa Indiang research na pang-abdominal lang talaga. Problem. Tsaa rin, tsaa. Tsaa, sir. Tsaa. Ano yan? Gabi chips. So, ito naman kakainin natin yung wild gabi. Dito lang tumutubo. Tumutubo lang, hindi nila tinatanim. Ang gagawin lang nila ay harvest at ginawa nilang chips. O, anong lasa? Cheese flavor pa yata ah. Parang Pringles talaga pag Para sa wala. akin, lace eh. Yung lasa nung, yung Yeah, plain lang. yeah. Oh. Yung plain lace. Kasi may, kahapon na nakain namin. You can't believe, no? Ito yan. Hindi yan. Hindi yan. Gabi. Gabi yan. Sabi to. Diyan yung tayo ng tsaa. Sarap. Sarap oh. Pagka sa Anong pangalan po ng tsaa ulit? Yung Victor ba? Ang brand name nito? Victor? Sarap ka. Masarap yung plain lang. Eh, nagkakaano na. Oo, no? Parang kamote. Pero habang tumatagal yan, May grabe guhit. na. Ano Habang nabababan. Ano mangyayari sa kanya, sir? Wow, pare. Ang taas, pare. Ganun. Tumitikim ng aming chips. So, tinitikman na nila ang aming barbecue flavor tsaka yung plain flavor. Saturday. Mga binibini, kumusta naman yung mga lasa? Masarap po. Yan. Anong mas preferred nyo? Yung plain? Yung sa akin po, yung may, yung barbecue. O yun, sige, enjoy lang kayo sa pagkain. Thank you! O, diba? Nasa pasalubong center. Ayan, kumakagat na. Sir Vic, itong farm mo kumikita. Sa ano, tourism talaga, ano, siyempre. Kaya dapat yung produkto mo i-convert mo doon sa bibilhin ng tourist. Dapat, no? Dapat malakas yung lambanog mo, sir, pala. Ibang klase lasa ng number. Ano lang kasi, biro mo sa amin, 10 lang, local lang din ang market niya. Dito pa lang, ubos na. Ubus na. Lalo na pagkampanya. Binibigay sa mga ano. Nagkaroon lang kasi ng bad image eh. Okay na sana yan eh. Production naman kasi ng lambanog, limited lang. Hindi siya pang... Kasi sikat lang sa Bicol, Quezon, Laguna. Pagka Quezon. sa norte, sa mga ano, Nipa sa norte. Nipa wine.
Yung sasa. Sasa, ganyan, lambanog din yun. Puti rin. Pares naman, palm din yun. Ano sir? Kurkuma. Curcuma aromatica. Aromatica. Pagka ano mo, ang ganda ng bulaklak niyan eh. Purple. Pagka... Yung purple na ganon-ganon. Yun. Na mabango. Ito naman, yung pangapong na ano mo na, may benefit din yan. Yung pangapong, bilog naman yung lumalaki ng ganyan ng bilog. Sa India, inuulam. Dito wala, hindi. Inaano lang sa... Yung pula? Bilog. Yung pula? Hindi. Yung pangapong? Yung... Puno-puno rin ito ng pangapong. O yung brown? Brown. Yung brown na ganun din? Pula, meron. Mga giant bamboo. Saan galing yan? Yan, ang Dito rin sa farm? Dito rin sa farm yan? Natanim niyo din yun, sir? Anong gagawin nyo ngayon dyan? Yun, paparta namin maintenance. Yun nasira. Mga taong mo lahat yan, sir? O daily? As needed? Pero dumalaki yan eh. Kaya lang, siyempre, ano yan eh. Ano yan. Ito, laki oh. Native lang yan. Ito, laki. Native lang yan? Taba. Relaxing talaga dito. Pahit na. Relaxing. Painom pa, para mamaya tulog Nakakatanggal ba to ng uric acid? Hindi. Palagay ko. Minom tayo marami. Mataas din uric acid. Ito? Hindi, yung sa akin. Kaya mag-gout ako pero ano ko dito talagang sa ano, yung dati talagang pagkagising. Yung sakit sa tiyan, sakit sa lahat ng klase ng ano sa ano. Sir, yung ano, para hindi ka... cancer pati. Pati to? Yung hindi ka constipated, sir. Yung para hindi matigas ang pupo. Yung para, Pwede to? Pampaluwag. Yan. Pampaluwag. Pwede? Paano? So pati mga kagat ng lamok, pwede? Pwede. Kasi powerful eh. Ang laki ng ano, ang taas ng antioxidant niya. Sa atin kasi medyo pag sa sinabi. Imagine ang ading atong ang mamahal ng ano sa online. 3 piraso daw, yan 99 pesos. Ano yun, sir, yung 99? Yung... Ito, aling atong. Nakapak na. Ano lang, packaging lang. Magandang Patingin, sir, yung packaging niya. Daming packaging. Parang inaano niya. Ginugupit. Ginugupit-gupit kasi natin sa gitna. Ganyan kasi mga ugat niyan eh. Hati-hati mo na lang. Direct sabihin mo pag hinahay ka na siya. Tutulog na ako. Sarap. Sir, hindi naman mapait. Ha? Hindi mapait. Hindi na. Mabango. Siguro sa taste bud nyo. Pero sa akin, mapait na eh. O hindi. Mabango. Alam niyo sir yung ano, yung Philippine cinnamon. Philippine cinnamon. Cinnamon. Na Philippine species. Okay. Philippine species. Philippine cinnamon. May hawig siya. Hindi. Iba rin. Ang sarap. Yung dahon niya, papakulo mo, sir. Tsaa rin. Yung ininom natin sa masungi. Meron akong halaman sa bahay. Isang leaf lang, pwede ko nang gawin. I-boil ko At siguro yung isang ganon, tapos. ibuboil mo. Ito yung wild turmeric. Ito yun. 10 ways you transform my skin. Skin. Pang ano kasi ito eh. So, pang pahid na ganon, sir? Hindi, pang facial. Inalo ng yogurt. Saka yung dinurog na ito. Okay, may yogurt. Para? Kikinis Anong yogurt? Yung plain? Acne.
remove tan, Puputi ka. page blemishes, delay sign of aging, curb facial hair growth, heal skin infection. Ang daming benefits More on skin, ano. Wild turmeric, puro India eh. Pero totoo, hindi pa mapait. Hindi. Hindi, sir. Hindi ako napapaitan. Ito, ang pait na eh. Mabango. Wild turmeric powder for face whitening. for face whitening. Pero sa tea, marami din benefit. Sa? Tsaa. Anong benefit niya, sir, na tsaa? Anong paano mo ihalo sa yogurt, sir? Gadgad din. Kagadgarin mo Hindi, rin. powder na. Tapos ya, ano, Powder. nakakita ko sa mga sa India. Paano kayo i-powder to? Gigilingin to. Ida-dry mo muna bago gigilingin. Hmm. So, pwede na to i-powder yun sa alak, yung turis, more or less. Ngayon, medyo hindi peak ngayon eh. Pero rin, last week fully booked din tayo. Ito, halos. Ano din? 30 po medyo malakas mata. Ewan ko, holiday din. Basta, medyo malakas basta, yung Long weekend. long weekend. Yung mga mag-overnight. Mm. Ano na rin kasi, repeat overnight. Ang umano lang namin, may day tour kami, kaya Day tour. regular. Malakas din yung day tour. Hmm. Malaking factor. Ganda. Sayang, wala yung sunset. Ang ganda Ay! Magandang sunset dito. Mas maganda dito, Sapna. Para kita boat. Sana hindi kita yung banahaw, no, sir? Dito lang tayo, sir. Ganyan lang para relax lang tayo. Hindi mo ka na mag-hot. Hindi kasi. Sir, dito po sa gitna. Ay, Ayan, para So, itutuloy lang natin yung conversation natin kanina. So, ngayon naman, sir, more on the business sides naman. Okay. Sir, kumusta po, sir, yung running a business kagaya nitong tourism, farm tourism? yeah. Well, yun ang aming main source of income sa ngayon. Yung aming yung ibang yung mga ibang produkto, kinukonsider namin yung mga passive income, pero mainly ang talagang ito ang aming yung kasi nga nakakapag-create kami ng livelihood. Maraming maasa dito. Kami rin naman, at least yung aking retirement hindi naman nagagalaw dahil sa operation namin dito. So yung mga gastos namin, yung mga itong mga bago ito, Galing din mismo sa pinaikot Dito na lang mismo, namin. yung income paikot niya. lang. Okay. Mahirap ba, sir, magtayo ng farm tourism? Sa una, dahil nga ito, na-challenge kami. Challenge. Dahil yung ibang kasama namin nga, dinidiscourage kami. Pero I want to prove na kayang i-revive ang tourism ng Liliw through nature, through environment, to something what we have here in Liliw. Liliw is something special din naman ng feature ng Liliw. Way back ba, ano yung year na, kumbaga, era ng Liliw yung tourism?
Boom kami ng tourism mga 1960s, 1970s dahil yung ilog, yung meron pa rin naman. Kaya lang nag-down dito, ang daming ano ng mga pelikula, yung Shooting. Noon. oo, sila Noro Honor, sila yung mga Bakyamo Neneng, dito rin ni Noro Honor yun. Doon sa school yun na tatanaw mga yung ano, meron din view doon. Ganito rin yung ano, medyo mas ano lang ito dahil pababa. Doon pataas lang, mountain lang nakikita mo. So yun ang famous na ano, at below that yung para makita mo below. Yun yung mga famous river na namin. Na doon yung mga labandera ng Liliw Laguna. Pero actually paliguan yun. Marami doon ano rin, bas-bas ang noon panahon. Sir, paano kayo nagkaroon ng idea na gawin itong agritourism? 10 years ago. More than 15 years ago na dahil ako yung administrator ng Kabayan Kaliliw. Ano po yan? Admin group, sir. Yun isang Facebook page ng Liliw. Okay. So, diniscuss ko lang. Marami akong idea, marami na akong ni-write up na studies. Kung paano pero nagsimula ito 10 nung years ago. more than tree planting kami pala rito. Kasi ang isa ako sa organizer ng movement South to Save Mount Banao. Ang mga activities namin, ganun nga, mga tree planting, community service, kung ano. Pero kung 15 years ago, hindi pa na-invento yung tinatawag ngayon na agritourism. Wala pa yun. Hindi pa. Pero ang ano namin nito lang lately, ang ano ko lang, camping site lang talaga. Camping site lang ang tawag nila. Dito lang pinush ko lang yung farm tourism dahil meron ng mga batas na kaso komplikado sa application ng mga business permit. Ganon. Ang dati namin originally is Mary's Farm. Yun talagang ano namin. Doon din kami sumikat. Doon din kami nakakilala. Oo. Pati yun nga, nag-message sa amin na approve yung aming brand name na is Mary's. Kailan? Ngayon lang. Ngayon lang? Kanina lang. Kanina lang? A few minutes ago. Ngayon lang may nag-message. So yun na yung brand name ninyo ngayon ng mga produkto? Yung IPO na, kasi yung DTI, bine-verify kung registrable yung aming. Wala pang kaparehas. Wala bang sa ibang bansa. Na-check nga niya. May Esmeron sa Netherlands, may Emery sa Portuguese, Portugal, may Pero na-research ko na rin yan, yung Esme, yun yung Friends meaning, esteemed beloved, puro. Tama-tama naman sa namin, sa produkto namin na kasi kaya hindi kami makapag-push ng mga product ngayon para i-develop. Inaantay. Kailangan namin makapag-establish muna ng brand name. Okay. May brand name kami dati, kaso sabi ng mga expert sa DTI, hindi ubra yun. Hindi na maganda. Lalo yung hari lambanog namin. Paano kung babae ang mo? Okay, may mga ganon. Okay. Qualifications. Okay. At hindi mo rin daw may yun. Kung saan, Parang mamimili siya ng market. Pag ganon. namimili lang. Okay, Rain. Dahil finally, gaano nyo katagal inintay yung brand name? Nito lang yun. Dito lang magkaroon ng program ang DTI. Although matagal na kami nakikipagano sa kanila. Naghahanap kami ng isang brand name. Iniisip nga namin kung Esme o Esmeris ba or ano lang. Maganda yung Smeris nga. Okay, dahil approve na siya, okay, ang bola ngayon nasa iyo to hindi fast pa rin, track sa ang kanila pa rin. marketing. Sila daw mag-create ng Sila mag-create ng logo kasi nag-submit kami ng prospectus. pati logo, pati tinutulungan naman, tulong naman yun. Pero nakakapag-design ako ng sarili ko. May mga, Bakit sila ang magde-design? Bakit?
Bakit Kasi sila lang? nandun na sila eh. Mas maano sila sa amin sa ano eh. Puro, ang dami namin. Ibig sabihin, established na yung mga negosyo kasama ko. Pero siya, ini-scrutinize ko ano, mga kulang namin. Inaano niya. Magaling si ano eh. lang yung mga... Pero pwede kayo mag-suggest. Oo. Ah, okay. Dahil sa amin talaga manggagaling din. Okay. Kami rin ang kaya yun, naging input. Kami rin ang mag-ano, kung anong ano naming family. Nag-brainstorm kami kung Kaya nga, ano bang ano. Tapos sila na lang yung parang magbupot ng final touches. Okay. kasi tsaka sa strategy rin. Let's say, for example, paano ba ang tamang strategy para ma-market niyo yung ano? Okay, sir. Yung mga produkto nyo, like yung lambanog, yung chips na galing sa wild na gabi, Oo. yung mga oil Oil. na galing sa wild ginger, okay, or tea, okay. Tapos yung mga medicinal, yung ugat ng anong kahoy yun, sir? Yung lipa? Ano yun, alingatong sa Bisaya, Alingatong, pero okay. dito lipang kalabaw. Libang kalabaw. Okay, paano yan magko-complement? Yung mga produkto na yan at saka yung agritourism ninyo? Actually, ang ano naman main ano namin is agriculture eh. Meron kaming taniman, meron kaming ano, support. Ang agritourism is for tourism talaga na venue rin namin para ma-introduce yung aming ano, mga produkto. Like for example, yung cocktail bar. Paano ba ano, ngayon, meron na nagka-interest. Kaya lang, hindi na sa amin ngayon, ano, binigay na lang namin sa iba. Gaya yan, kunwari may mga visitors na pupunta. Kayo mag-vlog. May introduce namin yung products namin through videos na ngayon. Dati mahirap word of mouth lang eh. Pero ngayon marami ng vloggers. Mas kagaya mabilis, natin, ano? Mas mabilis na. Yung power of social media. Ang pinaka gusto ko lang tanggalin yung stigma ng lambanog na nakamamatay siya. So, Okay. mahirap tanggalin yun. Parang, Kaya nga, kasi tinry ko magbenta sa Manila, mga klase ko pa sa Iloilo yung nag-i-import pa galing. Papunta pa ng ginagamit niya sa bar niya. So, ayun. actually, ano yan eh, mataas ang ano ng, sabi nga sa'yo, number 10 siya sa ano, sa World Atlas, Taste Atlas. Ay, kaya lang, hindi nga tayo makaano dahil iba ang perception ng mga Pilipino. Nabalita lang na methanol na lambanog poisoning. Ang isip nila, lambanog yung nakalason. Pero actually hindi naman yun. Human nature kasi hindi maaalis yun. Pero yun ang tinatry namin. Kailangan tulungan kami ng gaya nyo na ipaliwanag ang totoong nangyari. Like for example, dito sa lambanog, nagkaroon ng poisoning dahil sa kapabayaan nila. Noong araw, since Spanish time, wala namang nagkakaroon ng poisoning. Dito, 1960s ako nagsimula, andyan ang luto namin. Walang ano yun. Although may methanol ang lambanog, tinatanggal namin yun eh. Yun yung tinatawag na batting. Yung batting. Yung batting, pero kung kahit hindi mo tanggalin siya, below ano pa rin sa level ng poisoning, kahit ilahok mo pa yun. Pero to be safe, tinatanggal namin. So meron kami mga test. For example, yung aming cooperative, yung si Apa nga, si Al Amorado, nagpa-test na yun. Kami nagpa-test na. Government, UPLB, nag-test sila, conduct sila sarili, UPLB, LSP, Southern Luzon State U. SLU, DOT, DOST. Sila nag-test. Pasado. They prove naman na wala talagang ano. Kung meron man, napakababa para sa makalason sa consumption. Anong nangyari kasi? Yung mga sabihin natin talagang diretsahin natin ng fake. Hindi naman dapat tawagin lambanog yun eh. Kasi ang source nung inihahalo nila, hindi naman sa nyug eh. Yun ang ipinupus din ng Philippine Coconut Authority, PCA, na kailangan ang tawagin lang lambanog is yung galing Sa coconut.
So kung hindi galing sa coconut, galing sa chemical, hindi yan lambanog. Hindi mo matatawag na lambanog yun. Either brandy or whatever, ganun ang magiging terminology niya. Ang lambanog sa PNS, Philippine National Standard, is coming from talagang Coconut sap. Coconut sap. Yun lang. Kahit nipa, hindi mo matatawag na lambanog. Lambanog. Nipanog ang tawag doon. Oh, I see. Okay. So, yung dinidiscuss ni Sir Victor na problema, ito yung nagkaroon ng poisoning kasi fake galing sa chemical yung ginawa nila. Oo. Tapos pinalabas nila na lambanog siya. Kaya nasira yung lambanog industry. Yeah. Oo. At kasi pera, greediness yun. Kasi napakagaling, kasi ang ano nun, ang ratio, konting lambanog, pampaamoy lang, puro tubig na, at saka So, tubig chemical. and chemical. Ay yun nangyari, nagkamali. Ilan na yun, akala nila puro yung inilalawak nilang lambanog, pala templado na rin. So pag hinaluan nila ng methanol yun, kasi nilalagyan talaga ng methanol para tumaas, para tumapang. Eh di siyempre, tataas ang level ng ano. Tsaka pag binarita, halimbawa sa inyo, wag nang sa banggitin na lambanog poisoning. Direkta na ng methanol poisoning, chemical poisoning. Oo. Na-associate Kasi ang sinisira, kultura natin eh. Ang ano dun yun nga lagi kong sinasabi, wag naman yung banggitin na lambanog. Kasi hindi naman lambanog ang talagang component nun eh. Idinagdag lang yun sa produktong hindi naman matatawag na lambanog. So, kahit BCA naman, yun ay pinupus. Pati yung ano. Okay, sir. Ngayong hapon, ang daming tao. Ano normally yung araw na napakadaming tao rito? Weekend. Weekends talaga. Sino yung mga tourists? Local ba? Or may nanggaling ng Manila? Marami May na nakakalayo na. halo, iba-iba talaga. Kasi marami kaming repeat na nagka-camping, ganyan. Kasi sobrang nga daw nakaka-relax. Tsaka yung kadalasan mga galing BPO, mga team building, Mga call centers, ganyan. Oh. Saka ano ngayon eh, uso ngayon talaga yung lahat, may camping gear na, may mga sarili ng mga gamit. Kaya pagka ano, dahil din siguro sa pandemic. Oo. Okay, sir. Ano sa tingin nyo ang bakit successful itong venture ninyo? social media, Social media. tulad nyo, yun na rin ang nag-ano. Tsaka yung aming ambience dito. Ang win-win namin, yung ambience, nature. Wala naman kami may pag-ano talaga. Although, talagang yun ang return sa amin. Dahil we care, yun ang sinasabi ko naman sa'yo, talagang we care for nature. Sir, yung na-mention mo na 15 years ago, inumpisan mo to at sinasabi mo na you have to prove doon sa mga tao na nagdi-discourage sa'yo. Yung idea na we can revive tourism. Yung tourism. Kasi nag-ano ngayon kami, tumaas yung ano talaga, tumaas ang tourism arrival. So sir, tama ka. Tama ang ano ko, na-improve ko. Na-improve mo. Simula din nung pero maraming ano nung una di-discourage talaga ako, wag mo na ito yan. Kahit yung mga kasama ko. Suntok sa buwan. Kahit yung mga taga-munisipyo. Suntok sa buwan, sabi nila. Sabi ko hindi. Ang ganda ng liliw. Iyanin nyo. Kaya ngayon, makikita mo marami na ring farm na dinidevelop na gaya. Pero hindi kami nawawala. Hindi kayo nawawala. Tulungan lang. Kasi liliw at liliw pa rin ang makikinabang. Okay, sir. So, ito ay magandang negosyo. Actually, kung may kapital ka, maganda. Because you can upgrade, you can put a lot. Like for example, pwede ako magdagdag. Mabilis. Kung gusto mo pwede kong dalhin ang sasakyan dito sa loob kung kaya ko i-finance yung ano. So, sa ngayon kasi
nakikipag-ano pa ako sa mga LGU para magkaano kami. Parang tulungan lang. May tulong sila. Kasi nung nasa Saudi pa ako, pinropose ko na ito sa amo ko. Agreeable naman siya na kasi maganda nga lugar. Ano ko sa kanya. Ang base ko is yung Banyan Tree House, Banyan development sa Singapore, yung malaki, talagang high-end. Kailangan. So, sige, binigyan ako ng LOI ng aking amo. Mahilig din sa real estate. Kaya lang, ang politika sa atin, napakahirap din. Humihingi pa lang kami ng sabi, dami ng dami requirements. Okay. Siyempre, gusto ko mabet. So, hindi in short, hindi natuloy. Hindi natuloy. Hindi A natuloy. blessing in disguise. Kasi ayoko rin Dahil ang hinihingi sa akin, number of units. Ako nagdi-design din naman Kailangan ma-attain mo ito. Kailangan maano mo. Igiba itong... May pressure din. Okay. Pero na-challenge, kaya challenging. Maraming everyday na kakaiba. Simpleng bagay na, naiiwan yung cellphone, ganyan. Kaya lang, you have to build, yun nga, kailangan, yun naman ang maganda sa mga feedback, ang babait daw ng mga staff namin. Yun ang feeling kong naging susi sa amin. Yun yung mga staff. Hindi mo lang maaalis yung mga reklamo na maingay, magka, yun. So, Pinamahan ng lambanog. Kapag yung iba naman gusto mag-relax lang, mga solo camper gusto, siyempre wala siyang kasama ang ingay ng iba. Ako mismo, kasi nag-aasikaso ako ng booking. Pag solo camping, tsaka gusto nila ng nature trip, sinasuggest ko weekdays. Weekdays, tama. Sinesegregate ko na sila kumbaga sa kasi talagang dinalagyan ko ng disclaimer sa weekend, malabo. Maano talaga. Gaya nito, yun, may mga dumating. Gusto lang nilang mag-relax. Okay. Palis parang walk-in lang yan Hindi nakabook. Hindi nakabook. Okay, sir. Of course, sa lahat ng businesses may mga challenges. Yeah. Ano yung mga major challenges niyo dito sa farm? Yun ang aming, nung mag-retire nga ako, sunod-sunod, pagka-retire ko, tuloy-tuloy na nga yung aming operation. Pandemic. Nagkaroon nga ng lambanog poisoning. Okay. So, stop kami sa bentahan. Okay. So, kailangan talagang mag-innovate ka. Kailangan, kaya ako parang hindi na rin ako arkitekto, kundi masasabi mo parang entrepreneur na rin. Okay. Mahilig na rin ako mag-innovate ng kung anumang Ba ano pwedeng gawin? Na pagkakitaan? Okay. Buti nga lang, dumating ito kasi sa age ko ngayon, dapat hindi na parang easy Relax na. Nasa iyo pala rin yung kaya lang, ito nagiging Naisip ko din kasi medyo umiedad na. Kung ako nga, umiedad na parents ko. Pero naman, blessing in disguise din yung mga challenges. Okay. For example, kaya mo pala makasurvive. Lambanog poisoning, wala kaming benta. Pandemic, wala, sarado. Kami nag-improve. In-improve namin to habang So, pagkatapos noon, November ako nag-retire, December pumutok ang pandemic, ang COVID-19. Naku, by March, closed down. So, ganun, sabay-sabay yung mga challenges. Wala kaming benta sa Although, meron naman akong retirement kung sa hindi naman ako, kaya lang, wala kayong income. But then, nung pandemic, although 1 year kami sarado, pagka naman nagbukas, para naman Para namang Para naman buhos naman, umaapaw naman.
Para lang gaman tao. Okay. Sir, ano yung mga lessons learned sa pagpapatakbo ng farm tourism business? Kailangan i-consider mo lagi ang ano mo, yung mga guests, mga clientele, o mga ano, you serve them well. I-try namin ng ano, saka always we respect, lalo itong Mount Banahang. Yan ang aming sa totoo lang, may mga secret, hindi naman sikreto, kundi may mga dinala kaming tao rito na pagka dito napuprove yung kanilang, nangyayari yung kanilang mga wish. Oh, okay. Meron kaming place doon, overlooking naman sa Luciana. Ng Banahaw. Dito. Overlooking naman sa Luciana, Okay. Mayahay, Oh, kabilang side. kabilang side. Hindi nyo pa nadidevelop yon. Hindi pa, doon ako may taniman. Okay. At saka yung mga designated din sa mga kapatid ko. Okay. Sige sir, para po dun sa audience natin sir, ano po ang pwede nyong message sa kanila? Yung mga may ganitong klaseng negosyo na at yung mga gustong mag-open na ganitong klaseng negosyo. One thing, kailangan meron kang win-win case. Kailangan pag-aramin lugar mo. Kung ano yung wala sa iba, kung ano yung naiiba ka, kung ano yung may offer mo, at kung ano madidevelop mo pa, so at least ngayon kailangan sustainable tourism, Sustainable tourism. sustainable development. Sustainable development. Kailangan Okay. kasi lahat ng factor na yun yung at least na pakinabangan ko yung aking kahit libreng online course. Nakatapos ako ng online course sa Earth Sustainability para lang matutunan niya yan. So kailangan i-respect mo nature, kailangan tao magmahal sa kalikasan. Kasi sa climate change na nangyayari, which is talagang napakahirap na. Iba ngayon, ibang mga tanim namin, hindi na bumubunga ng gano'n. Iba naman na hindi na bagay sa lugar na ito, parang gano'n. Pero ang talagang kailangan, yun nga, kung pagka pinuntahan mo yung lugar, meron siyang sariling ano ba? Ganito pala ito. Win-win naman ka. social media, kailangan Instagrammable yung lugar. Yeah. Develop yung something na kung ano yung ano ngayon, sa social media lalo. Ikaw naman, Rain. Dapat alagaan mo yung mga empleyado. Empleyado. Because if you would treat them as your family, they would actually give back to you. Kung ano. At mamahalin din nila yung trabaho nila. Tsaka risk-taking talaga. Gaya ko, maganda naman yung trabaho ko. Willing kang i-give up. Malaki-laki give up. Malaki yung give up. Pero kasi legacy naman ng family yun. Yes. At stake. And sa ngayon naman, nagkita ko naman, tsaka dapat mahalin mo yung lugar o kung ano yung negosyo mo. Kasi pag hindi mo mahal yung isang bagay, walang mangyayari. Hindi ka magiging persistent. Saka yung passion. Yung passion. Passion talaga. Gaya ko, si Mrs. kasi, siya ang nagmamanage ng tao. Everyday, purpose niya yan. Meron kaming prayer, lahat yan, niya. Na ngayon ako na yung gumagawa. Si Mrs. kasi manager dati ng ng garment. Talagang sanay sa tao. Ako naman, nag-correlate naman yan, ako naman sa ideas, farm development, saka sa Ang naman sa akin, sir, ang nag-stand out sa akin dito sa farm ninyo ay one, yung lahat ng makikita mo dito ay nandito lang sa farm nanggaling. Yung sinasabi nyo nga na respect doon sa environment. To
yung sinabi mo na unique proposition, dapat magkaroon ka ng produkto na ikaw lang ang mayroon, which is ang ginagawa mo yung andito lang din. Imagine sino ang mga pag-isip na yung mga gabi dyan na kalat-kalat ang dyan na hindi mo tinatanim, ginawa mong chips. Yung wild ginger na kalat-kalat dyan na ginawa mong oil and tea, di ba? So yun, pati yung mga herbal plants, no? Yun itself is ano na yun, nag-set apart ka na doon sa iba na competitors, sabihin natin competitors, na andito lang, na taken for granted ng madami, pero ikaw minaximize mo yan. Game changer. Game changer siya. So, sobrang impressive po yung part na yan. And of course, grabe ang talaga, ang ganda ng scenery, no? Ng view, tahimik. Diba? Yung dinig mo lahat, yung huni ng ibon. And yung industry na kultura ng Pilipino na lambanog. Andito lang, kita mo yung within the park itself, no? Within the campsite itself, andyan yung mga trees na kinaharitan. Lahat ng ma-observe mo, di ba? Parang kung may scrutinize mo, may mga value lahat no? May value lahat. Kahit sabihin mo, yun nga, sinasabi ko sa iyo, yung kung matututo lang ang tao to magmahal sa katulad ng mga healthy sana tayo. Yung mga forest bathing, yung mga yan. So marami ka pa na soon ilalabas. Unti lang. Okay. Alright, sir. Maraming salamat po. Thank you rin. At kami ay nakarating dito sa inyo. Rain. Maraming salamat. Thank you. The pleasure is ours. Nakalimutan ako. Sir, invite niyo yung audience natin na pumunta dito, contact details, paano nila kayo makakontakt? You can actually contact us kung gusto niyo ng relax, makapag-relax or chill. I-message nyo lang kami sa aming Facebook page, Daang Hari Campgrounds. For sure, may sasagot sa inyo. At ako yun. Okay. Phone number? You search in Google Esmeralda Farm, same yun. Parehas lang ng Daang Hari Campground. Kasi dadaling ka rin sa site namin. So parang Daang Hari Campsite at Esmeralda Farm. Esmeralda Farm, yeah. Immediately, masasagot namin lahat ng gusto niyo malaman. Pero una sa lahat, salamat sa Bundok Banahaw. Salamat sa aming binigay na kalikasan. Salamat sa Panginoon. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.